Isa pong mapagpalang araw po sa ating lahat mula sa Lord Jesus Our Redeemer Church. Tayo po ay muling sasamba at magpupuri sa ating Panginoon. Today is Resurrection Sunday at muli nating inaalala na minsang may nagbuwis ng buhay alang-alang sa ating mga kasalanan at nagkaroon tayo ng kalayaan, na nagkaroon tayo ng kaligtasan dahil sa ating Panginoong Hesukristo. Tayo po via online streaming, tayo po ay magsama-sama kasama ng ating mga pamilya na umawit at bigyan natin ng kaluwalhatian ang ating Panginoon. Papurihan natin siya, bigyan natin siya ng masarap na papuri na nagmumula sa ating mga puso. Amen po ba mga kapatid? Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na makapag-worship sa iyo, Panginoon. Sa kalayaan, O Diyos. Thank you, Jesus. You were the Word at the beginning, one with God, the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, O Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. Hallelujah. You didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. The sin was greater, love was greater. What could separate us now? What a wonderful name it is. What a wonderful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a wonderful name it is. Nothing compares to this. What a wonderful name it is. That name of Jesus. Wonderful name it is. That name of Jesus. Jesus. Oh, wonderful name, Lord. We worship your name, Jesus. Death could not hold you. The veil soar before you. Silence the boast of sin and grave. The heavens are roaring the praise of your glory. Now and forever, God, you reign. You have no rival. You have no equal. Now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom. Yours is the glory. Yours is the name above
stand against? What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, the name of Jesus.
unbreakable. It's undeniable. Nothing will ever separate us. Oh, your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I could dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. The greatest of all. Greatest of all. Minsan pa. How beautiful is love. You would lay down your crown, surrender your throne in heaven so I could be found. Awesome is your love. How awesome is this love to conquer the grave. Love that can move the mountains, yet knows me by day. Hallelujah. It's unbreakable. It's undeniable. Nothing will ever separate us. Oh, your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I could dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I could dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. The greatest of all. Oh God, the greatest of all. Your love, holy, holy, you Father, a love like no other, so vast, like the universe. It's your love, it's your love, holy, you Father, a love like no other, so vast, like the universe. It's your love, it's your love. Minsan pa. Holy, you Father, a love like no other, so vast, like the universe. It's your love, it's your love, it's your love, it's your love. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I could dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. Oh, your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I could dream of.
Your love is deeper, is the greatest of all. Lord. Hallelujah. You're feeling love, God. Jesus. Oh. Thank you, Jesus. Tunay nga, Panginoon, ang iyong pag-ibig ay mataas, malawak, malalim, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa amin ay hindi masukat, O Diyos. Yung pag-ibig mo sa amin, wagas, Panginoon. Ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon, ay super init, Panginoon. Noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. At pinatunayan mo yun, Panginoon, sa krus ng Kalbaryo, Panginoon. Yung pag-ibig na yun, Panginoon, ay walang makakahigit, O Diyos. Walang makakahigit sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon. At patuloy naming paulit-ulit, Panginoon, at dadamhin ang iyong pag-ibig at ibabahagi namin ang iyong pag-ibig na iyon, O Diyos, sa aming kapwa, sa aming pamilya, sa bawat taong nakakalubilo namin, Panginoon. Salamat sa pag-ibig mo, O Diyos. Hallelujah. Your love is higher than the skies above. Your love is wider than what I could dream of. Your love is deeper, is the greatest of all. Minsan pa. Oh, your love is wider than the skies above. Your love is wider than what I could dream of. Your love is deeper, is the greatest of all, the greatest of all. Salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong wagas na pag-ibig, Panginoon. Sa iyong presensya, Panginoon, maraming salamat. Patuloy kami nagpupulit, nagpapasalamat sa tanging sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Ang umaga sa inyong lahat, sa ating Eljor family, all over the Philippines and the world. Ako po ay nagpapasalamat at mabati sa inyo ng Happy Easter Sunday. At alam po natin na sa araw ito, we celebrate the Blessed Resurrection ng ating Panginoon. At sa ating pong tatalakayin ngayon, ay we believe na may tatlong mahalagang bagay na tayo po ay pinaniniwalaan. Ito po ay is a major belief and hope of every Christian that Christ has died, Christ is risen, and Christ will come again. At alam po natin, yun po ang isang declaration o proclamation na ginagawa ng mga Kristiyano to share the gospel to other people, proclaiming the goodness of God sa buhay natin. At sa umagang ito ay alam po natin na isa na po sa inaabangan natin sa buhay natin ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Yung pong kamatayan at pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon ay naranasan na po natin sa ating buhay. Alam po natin na ang kapangyarihan ng kanyang kamatayan at muling pagkabuhay ang naranasan natin nang tayo po ay hanguin ng Diyos mula sa madilim na buhay, mula sa kasalanan, at tunay na dahil sa kanyang kamatayan nagkaroon po tayo ng kapatawaran sa ating mga kasalanan.
At dahil po sa kanyang ginawa sa krus ay dati tayo'y namumuhay sa kadiliman, namumuhay ng hiwalay sa Diyos, at namumuhay na alam nating kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Pero tayo po'y nagpapasalamat sapagkat sa magitan ng kamatayan ni Kristo ay tinubos siya tayo mula sa kasalanan at binigyan ng buhay na walang hanggan. At hindi lamang po siya namatay, at ngayong linggo nga po, we celebrate that Christ has risen from the dead. Ang Panginoon po ay muling nabuhay, at tayo pong lahat ay umaasa na tayo pong lahat na nananampalataya sa Panginoon ay muli ring bubuhay ng Panginoon, at kung buhay man tayo, makakasama natin siya sa kanyang pagbabalik. Kaya po dapat ay isa po sa pinaka hinihintay natin ngayon ay ang muling pagbabalik ng Panginoon. Ngayon po ay alam natin na sa panahon po ng ating pag-celebrate ito, na andun po tayo sa kanya-kanyang mga tahanan. At maaring sa mga ilang mga linggo na lumipas ay may pagbabagong nagaganap sa ating buhay na hindi po natin inaasahan na mangyayari. Tayo po ay naka-lockdown sa ating mga tahanan, pero kung titingnan po natin ang mga bagay nito ay maaring isang malaking pagsubok sa bawat isa sa atin, hindi lang po sa bawat isa sa atin kundi sa buong mundo. Kasi ang sitwasyong nangyayari po ngayon ay nagaganap sa buong mundo. At maaring sa labas po ng ating simbahan, ng ating bilang mananampalataya sa Panginoon, maraming mga tao ang nagkakaroon po ng depression, stress, worries, kung ano itong nagaganap na ito. Kasi nakaranas po tayo ng hindi po tayo nakakalabas, nakaranas po tayo ng takot na maaari tayo mahawa ng sakit na lumalaganap ngayon. Pero ang maganda po sa nakikita kong sitwasyon sa mga anak ng Diyos ay although alam nating kasama po tayo, hindi po tayo pwedeng mawala sa sitwasyon na maapektuhan. Pero ang kaibahan po natin mga anak ng Diyos, mga kapatiran, tayo pong lahat ay tunay na may pag-asa, sapagkat tinanggap natin ang ating Panginoon at ang kapangyarihan ng kanyang kamatay at muling pagkabuhay ay tinanggap natin, na ibig sabihin tayo po ay hinango ng Diyos mula sa kadiliman at bigyan ng bagong buhay. At ang buhay na ito ay kalakip ng tayo po ay tunay na pinalaya ng Diyos sa kasalanan at binigyan ng buhay, na ang buhay na ito ay tunay na ipagkakalob natin sa Panginoon at ipaglilingkod sa Kanya. At alam po natin bilang Kristiyano, sabi nga po ng Panginoon, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo, isa lang bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Ang muling pagkabuhay ng Panginoon ay bigyan tayo ng bagong buhay. Na ang buhay na ito ay may kaugnayan na po doon sa blessed hope natin, na ito yung inaasahan natin, na tayong lahat ay hindi manatili sa mundong ito. Ang tahanan po natin at ang seguridad natin ay hindi na po nakabase sa mundo, kundi sa pag-asa, sa pangako ng Diyos na siya'y babalik upang makasama tayo sa buhay na inilaan sa atin, sa buhay na walang hanggan. Ngayon pong umagang ito ay ating pong pag-aaralan ang akda po o paksa patungkol po sa paghahanda o readiness in the coming of the Lord. Alam niyo po, napakahalagang topic po ito, sapagkat ilan po sa atin ang umaasa hanggang ngayon na tayo po ay tunay na daratnan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik. Maaring ang ating mga kapatid sa panampalataya, kahit na noong early Christian time, ay tunay na namatay na, pero hindi po nila naabutan itong pangako ng Lord na siya ay muling babalik. Pero tayo po mga sa panahong ito, ako po ay naniniwala na ating pong hinihintay o hinihintay ng mga taong mananampalataya sa nakaraang mga panahon
ay mapalad tayo sapagkat yung blessed hope na ito ay isa po sa posible na ma-encounter natin o magkakaroon ng fulfillment during our time. Kaya nga, excited tayo. Bakit? Sapagkat yung pong panahon hinihintay ng maraming tao na mga mananampalataya. At even yung iba nagsasabi, matagal nang pinangako ng Lord at darating siya, pero namatay na ang mga ninuno. Pero hanggang ngayon ay hindi pa rin nangyayari yung pangako ng Diyos. Pero alam natin mga kapatid, mayroong tinatawag na panahon na kung saan ay alam natin na itinakda ang Diyos. At naniwala ko, ayon sa mga salita ng Panginoon ay sa ating pag-aaralan, malaman po natin at ma-assure natin na tayo po ay nabibilang sa panahon na makakasama na natin ang Panginoon. Maaring buhay po tayo, hindi ba man tayo abutan ng kamatayan, pero itong panahon ito ay panahon na kung saan inaasahan natin ang muling pagparito ng Panginoon upang tayo ay makasama niya sa kanyang kalulatian doon sa langit. At tunay nga po na sa ating pag-aaralan, ang teksto pong aking babasahin sa iyo ay ang aklat sa unang Tesalonica, Kapitulo 5, talatang 1 hanggang 11. Sundan niyo po ako. Sabi po dito, "Now brothers and sisters, about time and dates we do not need to write to you. For you know that very well that the day of the Lord will come like a thief in the night. While people saying peace and safety, destruction will come on them suddenly, as labor pains on a pregnant woman, and they will not escape. But you, brothers and sisters, are not in darkness, so that this day should surprise you like a thief. You are all children of light and children of the day. We do not belong to the night or to darkness. So then, let us not be like others who asleep, but let us be awake and sober. For those who sleep, sleep at night, and those who get drunk at night. But since we belong to the day, let us sober, putting on faith and love as breastplate, and the hope of salvation a helmet. For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up, just in fact you are doing." Purihin ang Panginoon sa kanyang salita. At tunay nga po na sa ating pong nabasa ay dito natin makita na ito po ay in-address ni Apostol Pablo sulat sa mga Thessalonica, na kung saan ay makita po natin dito ang mahalagang bagay at paksa na ibig iparating ni Apostol Pablo sa mga taga Thessalonica. At sa pagpapatuloy po, ibig kong samahan niyo po ako sa panalangin para sa kanyang mga salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kami po'y nagpapasalamat sa araw na ito na kami ay nagsama-sama upang patuloy na makinig ng iyong salita, Panginoon. Kami po'y nagpapasalamat sapagkat pinili mo kami at nirang mo kami, Panginoon, upang patuloy na kami ay makasama mo sa iyong pangako na kami buhay man o patay ay may pag-asa na kami may makapiling mo, Panginoon. At ang isang napakahalagang bagay at panahon na aming pong inaasahan ay ang muli mong pagbabalik. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na lagi mo kaming aliwin sa mga pangako mo sa amin.
At hindi po kami magkaroon, Panginoon, ng anumang pangamba sapagkat ang buhay namin sa mundong ito ay hindi ito yung buhay na nakatalaga sa amin. Ang tunay na buhay ay ang ipinangako mo sa amin, Panginoon, na makapiling ka habang buhay at habang panahon doon sa iyong kalwalhatian. Alam po namin na napakalagang maghihanda kami, Panginoon, at ang paghandaan namin ay ang iyong pagbabalik. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating pong paksang pinag-aaralan at pag-aaralan, ito po ay ang readiness for the coming of the Lord. At dito po sa ating pag-aaral na ito ay may 5 mahalagang bagay. 5 ways to prepare for the day of the Lord in our preparation for the coming of the Lord. At iyon po ay nakapaloob dito sa ating teksto. At ang unang-una po nating mahalagang ways to prepare is waiting for His return. Sabi nga po rito sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 1 to 2, sabi dito, "Now brothers and sisters, about times and date, we do not need to write to you, for you know very well that the day of the Lord will come like a thief in the night." At ano po yung nakapaloob dito sa ating paghihintay sa Panginoon ay mahalagang maunawaan po natin ang kalagahan ng tinatawag na time and season or date. At sapagkat ang pagdating po ng Panginoon ay may tinatawag na panahon at oras. At ayon sa kanyang salita ay mahalagang makita po natin ang oras ay ito po yung oras ng Diyos na itakda sa kanyang pagbabalik at hindi po yung oras natin. Ngayon, malalaman natin yung oras na itakda ng Panginoon. Hindi man natin alam kung kailan, pero yung duration o yung hangganan ng ating paghihintay ay mayroon pong mga nakasulat sa Biblia kung paano tayo iginagayad ng Panginoon na siya ay talagang malapit ng dumating. At alam po natin na sa pag sinabing time ay anong time na ngayon na hinintay natin. Tayo ba ay pumapasok na sa panahon na talagang daratnan natin ang pagdating ng Panginoon. Alam niyo po mga kapatid na itong oras na ito ay malagang aware tayo sapagkat maliwanag po ang salita ng Panginoon. May mga tanda o sign na kung saan na mangyayari sa mga huling araw. Nakasulat po yan sa aklat ng Matthew na kung saan ay may mga mangyayari sa ating mundo na ito ay kaganapan na sinyalis ng pagbabalik ng Panginoon. Kasama na po dyan yung mga catastrophe na nangyayari sa ating kapaligiran. Maaring nagsimula na po ito nang ipinahayag ni Apostol Pablo yung kanyang salita. Nagkakaroon po ng mga lindol, nagkakaroon po ng mga bagyo, nagkakaroon po ng mga giyera, nagkakaroon po ng mga tunay na iba-ibang catastrophe sa ating bansa, even pestilence. Pero makikita po natin na ang lahat ng ito ay nakasulat na tanda na siya ay malapit na pong dumating. At ang isa pang bagay na dapat nating makita dito at maunawaan ay yung tinatawag na season, na kung saan ay meron pong tinatawag na panahon na hinintay natin. Anong season na kung saan ay makikita natin na nalalapit na yung pagbabalik ng Panginoon. I remember nga pala yung isa sa mga
pinaghahandaan ng mga Kristiyano na medyo may katawag na season. Pag sabi season, is not the exact date. But pag pumasok na yung tawag na Christmas season, naala ko pagka Pasko pa lang, yung Pasko, December, magmasok yung bear, ano, yung September, nagkakaroon na po tayo ng nagpapatugtog na ng Christmas song. Pero pagdating po ng tinatawag na month ng December, halos alam natin kung paano nagpi-prepare na yung mga tao doon sa inaabangang oras ng Christmas na alam nating inaasahan nila at pinaghahanda ng mga bagay nito. At alam po natin, pagdating po sa tinatawag na mga calamities ay nagaganap na po, at ang isang bagay na makita po natin ay ito ay nag-accelerate, ano, yung mga nangyayaring kapigatian ay nangyari na sa nakaraang mga panahon. Pero ang kaibahan lang po ngayon ay kakaiba, sapagkat makita natin, even sinasabi po ng verse 3, while people are saying peace and destruction will come on suddenly as labor pain on pregnant women, and they will not escape. Ibig sabihin, talagang mayroong katawag na intensity ng mga bagay nito na maganap sa last days. Kasi ang pagsabi pong labor pain, alam ko kasi yung aking misis, yung aking sister wife ay mayroon ko 4 na anak. Pag ang babae pala ay manganganak na, nag-labor, ang tawag yan, labor, nag-labor na yan. Pagka umpisa ng labor niya, meron pong tinatawag na gap yung pain. Minsan mga 1 oras yan, tapos mawawala, then another 1 hour, hilap uli, sasakit uli. Pero pag malapit na po siyang manak, hindi na po oras, minsan ay minuto o segundo na lang, ay sunod-sunod na yung pain na yan hanggang sa mailuwal yung sanggol. At alam niyo po, yung nangyayari sa ating kapanahunan, kung titignan po natin yung mga nakasulat sa Biblia, patungkol sa mga natural catastrophe, yung mga lindol ngayon, sabi po, recorded every second, merong minor or earthquake o even iba-ibang intensity of earthquake nagaganap sa mundo. Yung pong giyera, alam po natin yung giyera noong araw ay nangyari na po sa yung First World War, Second World War. Pero alam niyo po, ang mabigat ngayon, ang buong bansa ngayon ay may mga weapon na of mass destruction na hindi na po biro kung magkakaroon po ng giyera, at ang lahat ng bansa ay na magsasabing makapangyarihan siya, nagbi-build sila ng mga nuclear armaments. At halos may kapasidad po ang bawat bansa na magdeklara ng war. Hindi na po gagamit ng araw. Kinukwento ng magulang po, in World War II, nakatago ka pa sa bundok o sa lupa. Ngayon po, wala nang tataguan kasi example ng Hiroshima nuclear bomb ay alam po natin, sa isang pagsabog lamang ay 100,000 ang namatay. Ang ginagawa po ngayong gamit ng mundo sa mass destruction ay 100 times ang lakas. Napakaraming bansa ang meron na po nito. Kaya nga yung tatawag na world power ngayon, pagka nagkaroon po talaga ng giyera, kaya na pong masabi nating magkaroon ng malaking kapinsalaan, hindi lang po sa isang bansa kundi sa buong mundo. At yan ay posibleng pwedeng maganap anytime. Inaalam natin yung sa atin ng sitwasyon ngayon. Ang West Philippine Sea pinag-agawan, yung problema sa Middle East, alam po natin, hindi po nawawala yung giyera dyan o hindi pagkakasundo ng bawat bansa dyan. At even yung East and West, America, even to the Asian countries like China,
at even sa Middle East, nag-aakma na po na posible pong maganap anytime. At may kapangyarihan, may kakaya na po ang gera ngayon na mag-create ng mass destruction na magkakos ng grabing kapigatian. At yan po ay mga sign, yung birth pangs o pains na naranasan ngayon ng sanlibutan. At yan po ay nag-intensify. At ang isa pa riyan, yung tinatawag na climate change, na yung ating ozone layer ay nagkakos ng sobrang pag-iinit ng mundo at nagkaroon ng wildfire, nagkaroon na po ng malalakas na mga hurricane na hindi po natin naranasan nung araw, pero ngayon yung signal number 3 hanggang signal number 5 nangyayari na po. Ang dami na pong palakas na bagyong dumarating sa mundo. Ibig sabihin, ang mundo ay hindi po pabuti ng pabuti, pasama ng pasama. But it is will happen because it is already prophesied, it is already written in the Word of God na on the last days, sabi nga, yung pagbabalik ng Panginoon ay upang hatulan niya na at wakasan niya yung kasama ng sanlibutan. He will come to judge all the wickedness in this world. Isa pong purpose ng Lord na siya babalik upang hatulan ang mga tao dahil sa kasalanan. At isa rin pong dahilan kaya siya babalik ay upang tuparin yung kanyang pangako sa atin na tayo makasama niya sa kanyang muling pagbabalik, ay makasama natin siya upang establish sa kanyang kingdom dito sa mundo. At isang bagay pa na dapat natin makita dito na ang ating pong paghihintay sa Panginoon ay tunay na may katuturan at hindi po tayo sabi nga, hindi tayo naghihintay sa kawalan. At ang isang bagay lang na dapat natin makita, that He will come like a thief in the night. Alam niyo po, napaka-importante yan na ang Lord ay hindi nagbigay ng oras ng kanyang pagbabalik. But maliwanag naman po yung tinatawag na importance of time and season. At alam din po natin, is recorded in the Bible na ang isang tanda na bago niya ilagay sa kapighatian ang mundong ito ay meron pong tinatawag na pagpasok ng tinatawag na pag-rule ng isang makapangyarihang nilalang. Ito nga po yung tinatawag na Antichrist. Alam niyo po, minsan dapat maging aware po tayo dito. Mangyayari ba na magkakaroon ng one world government in this world? The sign that ang bansa ay hindi lang magpo-formulate as a nation, but magkakaroon po ng tinatawag na one world government. Sa ngayon po ay nasa tinatawag na panahon tayo na pwede pong mangyari. Number one, because of technology. Ang technology po ngayon ay lahat ng bansa ay namomonitor muna ang anumang pangyayari na gaganap sa buong mundo sa magitan ng social media, sa magitan ng mga technology na ating napapanood sa ating internet and television. Ay alam po natin napakabilis ang tinatawag na pagbato ng information at even to update any situation around the world. At ang tinatawag na panahon na pwede na pong maganap yung tinatawag na magkaroon ng kapamahalaan dito sa mundo na mayroong maghari. Alam po natin na ang panahon ito ay hindi paghahari ng kapamahalaang matuwid, kundi ito ay paghahari ng tinatawag na kasamaan sa sanlibutan ito. Pero alam po natin na yan ay magaganap sapagkat sa mga huling araw ay lalo pong mag-i-increase ang tinatawag na wickedness. Ang mga tao po ay hindi na po sila magiging makadiyos. Wala na po silang pagpapalaga sa Panginoon, kundi laging nasa kaisipan ng mga tao sa muling araw ay ang material na bagay, ang mga bagay na pangmundo at wala na po patungkol sa ating Panginoon.
At alam po natin na isa rin pong pagpapatunay na pwede pong magkaroon ng one world government because even yung technology na sinasabi nga sa Revelation 13 na ang bawat isa ay pwedeng makatanggap at ng mga tatak, the mark of the beast. Alam ko yung mark of the beast noong ako po ay bata pa lang sa Panginoon ay hindi ko maunawaan kaya ang klaseng pantatak ang gagamitin. Pero sa ngayon po, alam po natin, hindi na po ito lingid sa atin. Meron na po tinatawag na biochip na ini-implant po doon sa kamay. At meron na pong i-develop doon para sa forehead na ini-implant sa may batok. Alam po natin na yan ay gagawin at ginagawa para po sa tinatawag na ID system. Kasi sa ngayon po, ang problema, ang dami nating mga card. May tinatawag na credit card, debit card, mayroong iba-ibang information, mayroong ID sa driver's license, at sa mga kumpanya. Lahat ng information na parami tayong hinahawakan. Siyempre nga naman, kung mayroong tinatawag na ID system na kung saan hindi mo na kailangan ilagay sa pitaka mo, ito ay naka-implant na sa iyong kamay, pabor nga naman. Even hindi ka na mapunta sa bangko para kuha ng card. Ngayon, pag meron ka kasing biochip, i-scan na lang ito at ma-identify na kung magkano ang pera mo sa bangko, kung ano yung ibibilin. Lahat na po, pati yung information nagpapatibay kung saan ka connected, kung saan nagtatrabaho, lahat yan, pwede nang ilagay doon. At ang isang bagay niya, maaaring ito ay tatanggapin ng mundo sapagkat ang tao ngayon ay sanay na sanay sa comfort. Yung lahat ng bagay instant, lahat ng bagay madali, gumaga at maaluan. At yan po ay kinaaliwan ng tao ngayon at tinatanggap yung ganitong klase ng proseso. Pero alam natin mga kapatid, as Christian, pagdating na sa ganitong bagay, alam natin, aware na tayo na sa pagdating ng araw, yung tinatawag na mark of the beast na implantation ng biochip sa katawan, okay lang sa ibang bahagi ng katawan. Pero ito, sa ngayon nakita natin, sa mga panahon ngayon, sa Sweden, ay ini-implant na po itong mga ganitong klase ng bagay sa kamay ng mga tao. At sa ibang company sa Amerika, ginagawa na yan. At sa panahon ni President Obama, yung health card nila, inapalta na yan at pinopropose na yung biochips. At kung tignan natin, even yung mga bagay nito ay hindi na po lingid sa atin yan. Sabi, we are entering into season na kung saan ay napakalapit na. Sapagkat alam natin, hindi po natin hinintay yung pagdating nito. Pero naasahan po natin na sabi sa Biblia, bago po siya magpakahayag, ang greatest hope natin, bago siya sambahin ng mundo ang Antikristo at ipahayag kung sino siya, ang mahalaga dito, yung restrainer, sabi nga sa 2 Thessalonians, na aalisin ng Lord. At ang restrainer na walang iba kundi ang church. Ang bawat tunay naman ng palataya makasama ng Panginoon at stated in 1 Thessalonians chapter 4 na tayo po ay sasalubungin ng Panginoon sa alapaap. There's gonna be a meeting in the air, at tayo po ay makasama ng Panginoon pagdating ng tinatawag na rapture. Ayan po ay mga hope natin. Yan ay isang pag-asa natin. Pero alam po natin na ang mundo ay pasama ng pasama. At ngayon po, naranasan na po natin yung COVID-19 at ang sitwasyon ay hindi po nakaka-apekto lamang sa ilang bansa. Ito ay pandemic. Ibig sabihin, nakita na po natin sitwasyon na kung saan ay naaalarma tayo sa mga itong pangyayari. First time siguro sa ating kapanahunan na nangyari ito. Pero kung ating titignan, ang isang problema ngayon ng bansa ay kung paano ma-resolve yung problema. Kasi pag hanggang wala pa yung tinatawag na vaccine, problema ng bansa hindi mapipigilan pag dami nito. Ang hope ngayon ng mga bansa, kasi pag hindi ito na-resolve, maapektuhan ng economy, nagkakaroon ng mabigat na recession sa mga bansa na wala na yung trabaho,
Kasi takot na ang bansa na kumalat ito at maraming mamatay. Ang hope nila na ang mga namumuno ngayon at ang governance ngayon ng bawat bansa ay magkaroon ng solusyon. At yung isa nga, yung mapadali yung vaccine para makontrol na yung hilos nito o pagpaparami nito at pagkalat nito. Pero ang medyo sabi natin medyo alarming is yung sa ganitong sitwasyon, worldwide ito, pero sa ating panahon, kakaiba kasi nung nakaraang mga pandemic, hindi mo malaman kung ano nangyari sa ibang bansa. Pero ngayon, alam natin na merong tinatawag na pangyayari na kung saan monitor ng buong bansa kung ano nagaganap sa bawat bansa because of technology. Pangalawa, yung pong tinatawag na pagbibigyan ng information, especially in World Health, WHO, World Health Organization, ay naigiging basis para i-implement ng lahat ng bansa yung procedures kung paano protection yung tao. Ibig sabihin, kayang-kaya na palang mangyari talaga na maganap ito sa ating panahon na ang bawat bansa ay umaasa. Sabi nga, sa panahon ito, gobyerno at yung World Health ang dapat pagbatayan ng ating pag-iingat. Maganda po ito, pero in line with the confirmation na talaga malapit tayo dumating ang Panginoon, siya ay nalapit nang dumating. Kaya nga, ang isang declaration na masabi natin, na hinahangad ng tao ngayon ay ang solusyon na bumalik sa normal yung buhay ng tao. At yan ay posibleng inaasahan pa natin sa mga oras ito. Pero ang inaasahan natin, mga kapatid, ano man mangyari, alam natin mataas yung ating pananaw na ang inaasahan natin ay ang makapiling ang ating Panginoon. Ang pangalawa na bagay na dapat natin makita dito, yung tawag na we must be vigilant and watchful for His return. Mahalaga sa atin yung nagiging vigilant tayo and watchful sa anumang sitwasyon na gaganap. At ang isang bagay na ninanais talaga ng tao sa mundong ito, yung tinatawag na peace and security. Sa ngayon kasi talagang malaking problema ngayon ng tao sa mundo ngayon ay yung peace and security. Pero yan ay sinulat sa Bible na dating po ang Panginoon sa oras na hindi natin naasahan, at ang panahon ito ay gaya sa panahon ni Noah. Alam natin, panahon ni Noah ay hindi naman po sa ganitong klase ng sitwasyon. Ang ibig sabihin, panahon ni Noah po ay panahon na kung saan ang mga tao ay nagkaasawahan, mga asawa nagkakasiyahan. Ibig sabihin, mayroong peace and safety sa panahon na iyon. Kaya nga, posible mga kapatid na makalampas tayo dito Kasi ang resort ay solution for this, maaring ma-resolve. Pero yung pong event na ito ay in line with the coming event. Kasi worldwide na po ito. Pag nabigyan ng solusyon to, ang tanong, sino pong lutas ng problemang ito ay isa sa magiging bagay na bibigyan ng respeto at pagpapalaga sa lipunan. Yung tinatawag na pagbabalik ng inaasahan ng tao, yung peace and security. Possible, ang hinangad ng tao ay may balik kasi wala pa tayo sa ganun Pero ang tanong, ang nakatakot dyan, pag ito ay dumating na, ano ang in-expect ng tao? Alam nyo, kaya nga we must be vigilant and be watchful. Bakit? Kasi itong sitwasyong ito ay ma-resolve. Hindi pa nga na-resolve, pero marami na po yung iba ang pananaw. Ang iniisip na agad, pagtapos ng COVID, siguro mag-vaccine muna kami sa ganito. Siguro ay mag-outing muna kami. Iba naman, makakabalik na ako sa aking dating ginagawa. Alam nyo, medyo
bakit kailangan tayong maging vigilant? Alam nyo, pasalamatan din po natin yung nanggaganap ngayon sa ating kapaligiran. Bagamat mahirap sa ating sitwasyon, pero ngayon lang po nagkaroon ng pagkakataon na magsama-sama ang pamilya. May pagkakataong magkaroon tayo ng panahon makapanalangin, makapag-share ng salita ng Diyos sa bawat isa, through social media, nakikipag-connect tayo through video chat, and nakakaroon tayo ng panahon na ma-focus natin supposed to be ang ating panahon sa Diyos. Kasi kung sabi ko nga, ang problema talaga ng mga Kristiyano in these last days, kung hindi po dumating itong bagay nito, kung dating ang Panginoon sa panahon na hindi po dumating ito, possible po marami po sa atin ang hindi handa. Bakit po ako nasabi yan? Kasi alam nyo po yung trend, yung pagbabago po ng panahon, hindi lang po ang mga taong hindi mananampalataya ang tunay na nakikinabang o nabe-benefits o masabi nating nag-i-enjoy sa binibigay na kaalwanan at kasaganaan ng mundo. Pati na po yung mga simbahan. Ang mahirap na po sa church ngayon, yung tinatawag na mag-focus ang Kristiyano doon sa pagkahirang ng Diyos sa Kanya. Yung pagkatawag ng Diyos sa Kanya. Yung pagkilos ng Diyos sa atin kasi ay mahalagang maunawa natin na tayo po ay tinawag ng Panginoon at niligtas ng Panginoon at tinawag niya upang magkaroon ng buhay na bagong buhay, at ang buhay na ito ay mapaglingkuran ang ating Panginoon. Pero sad to say, itong mahuling araw na ito mga kapatid, ang marami pong mga Kristiyano ay lukewarm na sa panampalataya. Ibig sabihin, malahilinga, hindi na mainit, hindi na malamig, kasi hindi na tayo after doon sa spiritual na sitwasyon natin eh. Marami mga Kristiyano ngayon ang iniisip, hindi naman yung kanya spiritual, kundi yung focus niya sa mga bagay na na-enjoy niya sa mundo. Example na lang, sa gawain ng Panginoon, masabi natin, kahit anong ganda ng mensahe, kaya pakinggan lang yan, paglabas yan, ano ang utak? Okay, balik sa cellphone, balik sa kung isa ang Bible, hindi nakasawakan, pero ang cellphone, hindi binibitawan. Yan ang mabigat. Alam din natin na the world enjoying the prosperity in these last days. Pero alam natin hindi lang po ang mundo, pati ang church ay ganoon na rin, na kung saan ay hindi na po talaga si Lord ang hinahanap ng tao, kundi ang hinahanap ng tao ay ang tunay na kasaganahan sa mundong ito. At dapat nating makita dito na sa panahon po ngayon ay binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na tayo ay i-lockdown. Kung tayo po ba ay makakatapos na sa ganitong sitwasyon, magandang pagkakataon ito para makapanumbalik tayo sa Diyos. Naalala ko po na ako po yung na-born again 1983, ang tawag doon, charismatic move. At dahil po sa matinding pagkilos ng Lord sa buhay ko, sa family namin, ang tingin namin nung time na kami ay nakatanggap na sa Panginoon at makaranas ng kapangyarihan ng Diyos, ang damdamin namin, nang maranasan namin ng Panginoon sa buhay namin at na-share ko sa family, ganun sa aking mga kapatid, unang-una po, ang isip ko noong araw ay dating ng Panginoon, parang kabuluhan ng mundo. Kaya nga, sa totoo lang, wala pa isang taon sa Panginoon, nag-full time na po ako, iniwan ko po yung aking trabaho at nag-serve ako sa Lord because I believe that God's calling me to serve Him. At ang isang bagay sa puso ko ay alam ko na wala nang pinakamahalaga sa isang totoong Kristiyano ay yung lagi niyang makapiling ang Diyos at ang pag-asa na ang hindi ito ang mundo na nilaan ng Diyos sa atin at sa akin, kundi alam ko na ang pinakamahalagang bagay na dapat kong pagkukulan ay mga bagay na inilaan ng Diyos para sa ating lahat. Pero alam po natin why we must be vigilant and be watchful, because alam natin na sabi nga rito sa kanyang salita in 1 Thessalonians chapter 5 verse 5, you are all children of light and children of the day.
we do not belong to the night or to the darkness. So then let us not be like others who are asleep, but let us awake and sober. At sabi nga sa verse, but you, brother and sister, are not in darkness, so this day should not surprise you like a thief. Yan ay mga bagay daw po na mangyayari na biglang pagdating ng Panginoon ay hindi na po sa mga taong nanatili po sa tunay na pagkatawag at paghihirang ng Diyos sa Kanya, nanatili sa liwanag. Ang word na liwanag is nanatili ka doon sa buhay na inilaan ng Diyos sa atin nung tayo po ay nakilala sa Kanya. Nang nakilala natin ang Panginoon, naroon po yung ating devotion sa God because we accept Him as our Lord and personal Savior. Ibig sabihin, Panginoon, we are His servant. Servant tayo ng God, ibig sabihin, siya na yung master natin. Sinuko na natin sa Kanya ang ating buhay. Sinuko na natin sa Panginoon ang ating pamilya, ang lahat ng bagay. Sabi nga, siya yung nagmamayari sa buhay natin. Kaya sa mga totoong anak ng Diyos, wala nang ibang makita mo rin kundi yung pagpapahalaga sa Panginoon. At ang problema, sabi nga, hindi tayo po belong doon sa night or darkness. Pag ang sinabing night or darkness, ay ito yung mga buhay na pinanggalingan po natin at kung saan namumuhay din po ang mga tao na walang Diyos sa kanilang buhay. Ano po yun? Pag ang tao po'y wala sa Panginoon, ang buhay po nila, ang kanilang security ay yung kanilang pangarap na maabutit sa mundo. Yung pag ikaw'y nakakapag-aral, makapagtrabaho, makapagpundar ng mga kayamanan sa mundo, at yung lahat ng kaligayahan, lalasapin mo na sa mundo. Hindi mo na talaga iniisip nung ano pang buhay na darating. Yung po ang buhay na tumatakbo, tumiikot sa mundo. Kaya ang tao, kahit gumawa ng kasalanan, lalasapin niya lahat ng bagay na pwedeng ibigay sa kanya ng sanlibutan, ay alam po nating hindi po yan ang kalooban ng Diyos. Kaya nga, maliwanag ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, do not love the world and anything in this world. Ano po yung tatlong lust? The lust of the eye, lust of the flesh, and pride of life. Ibig sabihin ng mga tao sa mundong ito ay, lalo sa huling panahon ito, ang mga tao ay entertain sa kanyang nabibview, sa kanyang nakikita. Salit na Biblia ang babasahin ngayon, maaga pa lang, Facebook na. Kahit na po lockdown, minsan sabi ng iba, ay, hindi naman wala problema kahit isang buwan kaming mag-lockdown. Bakit? Kasi andyan naman ang Facebook, andyan naman ang internet. Ibig sabihin, ang tao, iba na yung kanyang nakikita ay nagpapabigay sa kanya ng kasiyahan. The lust of the flesh. Kaya nga, yung comfort life, yung bang bagay na ang tao ay na mahirapan ngayon. Lahat ng bagay, gusto nilang madali, maaluan. At nangyari po ngayon yan. At even ang church, ayaw na po ng mga Kristiyano ngayon ang mag-commit sa Panginoon. Ayaw na pong magkaroon ng self-denial. Bakit? At ilan na lang po yung gusto mag-serve sa Lord. Noong araw, sa panahon po namin 1983, nagkaroon po kami ng 50 full-timers sa simbahan. Wala naman po kaming pera, pero ang dami nagko-commit. Iniiwan ng trabaho, mga estudyante, yung mag-aaral pa, gusto na mag-serve sa Lord. Ang isang bagay lang, kasi we love the Lord so much. Pero sa panahon ngayon, mga kapatid, kahit na po sino, parang napakalaking panghihinayang kung ikaw ay maglilingkod sa God. Kasi sa tingin mo, maraming mawawala sa iyo. Pero alam po natin, hindi po panghihinayang ang binigay ng Diyos sa atin na kaligtasan, at ang buhay na nakalaan sa atin ay yung buhay na walang hanggan. At sabi nga, napakalapit na rin natin dito sa panahong ito na kailangan maging aware tayo, mga kapatid. Sabi nga na tayo ay belong to the light and we not belong to the night or of the darkness. At sabi nga doon in verse 6, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 6, so then let us not like other who asleep, but let us be awake and sober. Ibig sabihin, mahalagang tayo pong lahat ay hindi po natutulog. Ibig sabihin, kung meron pong bagay na kinakailangan natin maunawaan dito, ang mga Kristiyano po ay hindi na dapat mamuhay doon sa kadiliman na dating buhay nating pinanggalingan. Dapat makita natin ang difference ng life na ibinigay ng God sa atin ay nanatili sa atin hanggang ngayon.
na tayo po ay tunay na may buhay na may kalakip ng kaligtasan na binigay ng Diyos sa atin, at ang buhay nito ay ang bagong buhay na mapaparangal natin ang Diyos sa magitan ng ating pagmamahal at sa Panginoon at paglilingkod sa Panginoon, upang madala ang mga kaluluwa na alam nating kinakailangan makasama din natin sa kalangitan. At alam po natin na yung bagay na paghihintay po natin ay mahalagang maisuot din po natin dito yung ating armor. Sabi nga, merong malagay itong armor na sabi nga, but since we belong to the day, let's sober putting on faith and love as a breastplate and hope of salvation as helmet. Sabi nga, kung tayo nabibilong sa day, kung tayo ay nasa liwanag, ang pinakadapat tandaan natin, suot pa natin ang baluti. Anong baluti yung hinihingi ng Diyos? Sabi ni Apostol Pablo, ay yung putting on faith and love, yung as a breastplate. Ibig sabihin, sa isang kawal kasi, yung breastplate, nilagay sa dibdib yan to protect the heart. Ibig sabihin, sa Kristiyano, ang pinaka-breastplate natin na sanggalang ay yung panampalataya at pag-ibig. To protect the heart means, pwede ka kasing, pag ang heart ay nag-stop, mamatay ka. Pag iyan ay tamaan ng palaso o natamaan yung heart, ang tendency, pag hindi na tumibok yan, mamatayan. Ang bagay na pinapakita dito na nagbibigay ng buhay sa atin ay ang ating panampalataya. Ang ibig sabihin panampalataya, gaano ba talaga ka-importante ang Panginoon sa buhay natin? Gaano ba siya natin pinapahalagahan? Gaano ba tayo nagtitiwalang lubos na siya yung Diyos na nakilala natin, na siyang nagligtas sa atin, nagpatawad sa atin sa ating makasalanan, at nangakong tayo ay makasama niya sa kalangitan. Yung panampalataya kasi yung something na hindi ka, yung malaking pagtitiwala sa Diyos na hindi mo nakikita, na kaya mong ipagkatiwala ang buhay mo sa Kanya. Yan ang malagang faith eh. Sabi nga, pagdating ba ng Panginoon, sabi sa Kanyang salita, may makita pa kaya siyang nananampalataya sa Kanya? Ano yung po mga kapatid, pagka nawala na po ang heart ng Kristiyano sa pagtitiwala sa Diyos, ang mawala po dito ay ang panampalataya. Pag hindi mo na kayang kilalanin na ang Diyos, sabi nga ng Panginoon sa Kanyang salita, to love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Kaya nga yung love, mahalaga, na nadarama natin yung pag-ibig ng Diyos, at ito ay nadarama natin sapagkat siya yung nagbigay ng pag-ibig niyan sa atin upang siya ay makilala at mahalin. Alam nyo, mahalaga yan kasi pag ikay totoong Kristiyano, ang isang totoong binago ng Diyos, merong karakter ng pagmamahal na bigay ng Diyos. Bakit? Kasi alam po natin mga kapatid na yung pag-ibig na yan ay hindi po natin magagawa kung hindi natin nadama yung unang pagmamahal na binigay ng Diyos sa atin. This agape kind of love that we love God. Yun ang result ng ating kaligtasan, yung ating ng kaligtasan ng Panginoon ay nagkaroon tayo ng tunay na pagmamahal sa Diyos at pagpapalaga sa Kanya. Kaya nga sa aklat ng Revelation, maaring ang Kristiyano, sabi doon in chapter 2, ay maraming mga ginagawang nagpapatunay na siya pa rin ay nasa loob ng simbahan. Marami ng mga pagtitiis, naroon pa rin siya, nasa ministry pa rin. Pero ang isang bagay na hinahanap ng Diyos ay yung pag-ibig ng Diyos. Ay nariyan pa ba sa atin? Mahal pa ba natin ang Diyos gaya ng dati? Siya pa rin ba yung number one sa buhay natin? Siya pa rin ba yung pinapahalaga natin? O yung mga bagay na sanlibutan na ang pinapahalaga natin? Kaya nga, maliwanag niya mga kapatid, sabi nga ng Panginoon,
isang bagay lang pinagdaraanan niya sa atin, nanlalamig na tayo sa Kanya. Hindi niya natin siya mahal tulad ng dati. Ibig sabihin, it is very important in watchfulness, And ano ba yung buhay ko ngayon? Gano'n ba ako ka-dedicated sa Lord? Gano'n ba ako pinapahalaga ng Diyos? Gano'n ko siya kamahal? Gano'n ko siya hinahanap? Gano'n ko siya hinahangad na makasama habang panahon? Pag wala na po yan, at ang buhay natin, we are busy sa mga bagay sa mundong ito, sabi nga, tayo po ay tunay na maaaring yung puso natin ay hindi na po tumitibok. Mahalaga po yan, mga kapatid. Kaya inihingi ng Diyos na dapat ma-search natin, Lord, ganyan pa rin ba yung aking devotion, yung aking pagmamahal sa iyo? Wala na. Ako ba'y nanlalamig na sa iyo? Dapat natin makita yung mga kapatid. Siguro sa panahon ng COVID-19 na lockdown tayo, marami na po yung nakaka-realize kung paano siya nanlamig sa Diyos. Marami na po nakaka-realize na siya po ay nangailangan na ng tunay na panunumbalik at ang panunumbalik ay pag-ibig ng Diyos. And yung helmet of hope, yung of salvation, the assurance na alam po natin na ang Panginoon po ay darating at alam natin anuman mangyari, meron tayong assurance na tayo makasama sa kanyang pagbabalik. Alam niyo po, ang taong may assurance ay ang isang taong taglay niya ang salita ng Diyos, pinanghawakan niya ang salita ng Diyos na siya po ay nananampalataya sa salita ng Panginoon, na tinanggap niya ang buong puso ang Panginoon, at ang Diyos ay nangako ng sinumang tumanggap sa Kanya ay may buhay na walang hanggan. At ang pangatlo po natin ay ang working for Christ's return. At gaya din po sa verse na ating binasa, in 1 Thessalonians chapter 5 verse 8, sabi, "But since we belong to a day, let us sober, putting the faith and love as breastplate and hope of salvation as helmet." Makita po natin dito na, kaya sa pinaluhanan ko, napakalagang suot-suot natin ito sapagkat hindi po tayo pwedeng makapagpatuloy sa Panginoon kung hindi po tayo handa sa pakipaglaban. Kasi maraming mga Kristiyano ay tunay na nag-assured o naghihintay na lang sa pagdating ng Panginoon, pero ang problema ay wala pong baluti. Wala po silang armor. They are armorless. At yung bagay na maaaring mangyari sa kanila ay maging daan upang hindi po nila mapagtagumpayan yung labanan na kinakaharap natin, at hindi na po sila makapaggawa ng mga bagay na kalugod-lugod sa Diyos. Napakaya maganda pong yung pong bagay nito, yung armor na ito, the faith and love as breastplate, and the hope of our salvation as a helmet, ay suot-suot po natin lagi sa ating buhay. Ako po ay anak ng isang sundalo. Yung father ko ay lagi siyang nakasuot ng armor. Kahit na po sa bahay ko minsan ay laging prepare yung kanyang uniforme at yung baril, kasi sundalo siya eh. Tayo po ay sundalo ng Diyos na kailangan hindi po tayo nasa laban tayo, hindi tayo pwedeng hindi nakasuot ng ating armor. Kailangan lagi nating dala-dala ito. Ibig sabihin, we must know na yung pong pinapagawa ng Diyos sa atin ay nagagawa natin ng alam nating kalugod-lugod sa Panginoon. At pang-apat po ay makita po natin dito na ang pinaka-mission po natin is witnessing for Christ's return. Sabi nga in 1 Thessalonians chapter 5 verse 9 to 10, "For God did not appoint us to suffer wrath, but to receive salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us so that whether we are awake or asleep, we may live together with Him." Napakalagang maunawaan po natin na tayo po mga anak ng Diyos, hindi po natin pinoproblema yung buhay natin eh. Ang nakakaawa po kasi talaga sa panahon ito ay ang mga taong wala sa Diyos. Bakit? Sapagkat pangako ng Lord, hindi niya tayo in-appoint to suffer wrath
ang mangyayaring kapigatian ay magaganap sa mga taong hindi kumikilala sa Panginoon. Pero tayo mga naligtas na, tayo mga tunay na may assurance na tayo makasama ng Panginoon, maganda po yung ating kalagayan. Tayo po yung makapinan Diyos sa buhay na walang hanggan. Pero ilan pong mga tao sa mundong ito na maaaring abutan na hindi na alam mangyayari sa mundo. Alam niyo po, pinakamagandang panahon kung paano po natin i-reach out ang tao ay sa panahon ito ng nakakaranas po ang mundo ng ganitong kapigatian. They are helpless. They are not secure. People are very depressed and disappointed. Sila po ay nangailangan ng tulong. At panahon na po para ang mga Kristiyano ay wag na pong magubad ng armor. Kailangan nating dala-dala ito upang alam natin mga kapatid na makapag-witness tayo. Yung kaligtasan ay tunay na ipinangako hindi lang po para sa atin, kundi para sa lahat. Ang sabi nga ang Lord ay hindi pa dumating sa maraming panahon. Sabi ng iba, dating ng Panginoon, hindi pa dumating sapagkat nais ng Lord na ang lahat ay maligtas. Alam niyo po, sabi nga, naniniwala ko, itong pangyayaring ito, inalaw ng Lord, hindi lang para turuan tayo na manambalik sa Panginoon, kundi ito yung pagkakataon na tayo ay makapaglingkod at makapagpahayag ng mabuting balita sa mga tao. Alam niyo po, ang mga tao ngayon, hindi na po sila magiging matigas para sa salita ng Diyos. Bakit? Lalo sa panahon ito na sila po ay hindi na alam kung saan sila pupuntahan. Wala silang kaligtasan, wala silang ibang inaasahan. Hindi katulad natin, ang ating pag-asa ay ang Diyos na nangako sa atin na ang buhay nito ay hindi ang buhay nito ang ating patutunguhan. Ang inilaan sa atin ay buhay na walang hanggan. Sa mga taong wala sa Diyos, wala na po silang pag-asa. Ang susi ng pag-asa ay nasa atin po. At mahalagang makita natin niya mga kapatid sapagkat ang pangako ng Diyos sa lahat ng tumanggap sa Kanya ay buhay man o patay tayo. Sabi nga maliwanag na ang pangako ng Diyos ay manatili sa atin. At sabi nga sa verse 9, for God did not appoint us to sufferance but to salvation through our Lord Jesus Christ. He died for us, so whether we are awake or asleep, we may live together with Him. Wala po tayong katalo-talo. Kasi isipin niyo po na minsan ang tanong ay baka mauna yung na tayo ay mamatay para sa Diyos. Nangyari na po yung persecution sa maraming panahon. Pero hindi naman po tayo matakot yan kasi yung kamatayan lang ang maging daan para makapiling natin ang Diyos. Kaya nga sabi ng Lord, abutan man tayo ng rapture at abutan man tayo ng kamatayan, panalo tayo. Bakit? May buhay na walang hanggan tayo. Pero mga taong wala sa Panginoon, pag namatay sila, hindi po yan ang huling paghihirap nila. Sapagkat ang mga taong wala sa Panginoon, pag namatay po sila, ay umpisa pa ng matinding kapahamakan. Naghihintay sa kanila yung impyerno o Hades na walang hanggang kapigatian at kaparusahan doon sa eternal damnation, doon sa hell, na pupunta ng mga lahat ng taong makasalanan. Kaya mga kapatid, siguro pagkakataong ito na hindi natin focus ang ating sarili sa ating sarili, yung sitwasyon na ganap. Kung minsan tayo hindi tayo nag-worry, ang isipin natin, paano natin ma-reach out yung mga tao na alam nating walang hope, walang kaligtasan. At pagkakataong ito na ibinigay ng Diyos sa atin upang maisagawa natin ang kalooban ng ating Panginoon. And lastly, ay makita po natin yung kahalagaan ng pagsamba, yung worship, na kung saan ay kaya sabi nga po sa verse 11, therefore encourage one another and build each other up, just in fact you are doing. Kaya nga maliwanag po na ang mahalaga yung pagkakataong ito na ma-build up tayo, mapalakas tayo at magpalakasan tayo sa isa't isa. Alam nyo, itong pagkakataon mga kapatid na matuto tayong sumamba sa buhay na Diyos at tunay na matanggap natin yung kalakasan na bigay ng Panginoon sa atin, at yung kalakasang iyan ay mai-impart din natin sa ating mga kapatid na maaaring nanghihina ngayon at nakakulangan ng pananampalataya, ay lumalakas sapagkat nakatanggap tayo ng kalakasan mula sa Diyos.
It's time for us to receive revival. It's time for us to renew the strength. Sabi nga, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount as his wing like eagle. Ibig sabihin, ang lakas ay kailangan natin ngayon. Hindi lakas ng physical na lakas, kundi ang lakas mula sa Panginoon ang kailangan natin. Hindi natin kakatakutan yung sakit na yan. Ang maraming Kristiyano, takot na takot ting mamatay at baka mahawa ng COVID. Pero mga kapatid, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kung i-allow ng Diyos yan, wala rin tayong talo. Kung tayo ay pabayaan ng Diyos at i-allow na tayo mamatay, daan niya para makasama ang Diyos. Pero may protection ng Panginoon kasi may mission pa ang Diyos sa buhay natin. At yung lakas ay spiritual na kalakasan. Hingin natin sa Diyos. It's time na maranasan muli yung bigay na kalakasan spiritual in worshiping the Lord. Sabi nga, magkaroon tayo ng pagkakataong makipagniig ulit sa Panginoon at maghintay at magtiwala na ang kailangan natin ngayon ay ang lakas na nagbumula sa Kanya. And mahalaga din po yung, sabi nga, huwag nating kaligtaan, yung pagtitipon-tipon. Alam, maganda rin nangyayari sa family in Hebrews 10:25 na nagkakasama ang bawat pamilya. Huwag natin aksayahin yung panahon ng araw. Wala nang panahon para mag-usap-usap mga pamilya, busy na sa anumang mga bagay. Sa bahay na nga lang, salit na mag-usap, minsan ang naka-view sa TV, sa Facebook, hindi na nag-uusap. Pero ngayon mga kapatid, it's time na magkaroon tayo ng family prayer, family Bible study, and we gain strength. Alam nyo, natuwa kami kasi sa amin ng family, although I'm already a pastor, pero kung minsan bibira na kaming nagsama-sama because of business in the ministry at marami rin ginagawa sa mundo. Although sabi ko nga, hindi naman ako mabalik sa mundo, pero kung minsan yung pagkakataon na maibigay may quality time po na family, hindi nagagawa. Pero ngayon, araw-araw, pwedeng magkaroon ng Bible study. Sa aming mga kapatid, nagkakaroon po kami ng family Bible study sa aming angkan, sa aming mga kapatid, sa kapatid ko, Portugal family. Halos araw-araw may Bible study kami. At natutuwa ko, even sa aming sharing, yung mga anak ko ay nababago yung kanilang pananaw, nagkakaroon sila ng malalim na pagkakakilala sa Panginoon lalo. Ayun po ang ibig sabihin nito na kinakailangan nating magpalakasan, and we need to strengthen everybody by sharing the goodness of God and impart the grace of God sa ating mga kapatid. At sa ating pong magtatapos mga kapatid, ibig ko lang pong magbigay ng encouragement sa bawat isa sa atin. Alam po natin na sa pagkakataong ito, hindi po tayo immune sa situation. But pinapakita lang po ng Panginoon na sa panahong ito ay nangangailangan po tayo ng pag-renew ng ating puso at kaisipan sa Panginoon. Kasi matagal na tayong hinihintay ng Panginoon. Actually, in Revelation chapter 3 verse 4, 3 verse 20, kaya sabi nga doon, God is knocking at the door. At ang door na to ay ang puso natin mga kapatid. Minsan nakala natin, napaka-close natin sa God, pero ang totoo, sa buhay natin, sinasabi ng Lord, ang Lord ay nananahan sa ating puso. Ang ating katawan ay templo ng Banal na Espiritu Santo in 1 Corinthians 6:19. But sad to say, sa maraming mga panahon, alam natin mga kapatid, hindi na po si Lord ang naghahari. Hindi natin napaghari ang Diyos sapagkat abala tayo sa maraming bagay. At yung liwanag na dapat namumuhay tayo, kuminsan hindi na liwanag, kundi nasa kadiliman na rin po tayo. Isa na rin po tayo sa salip na maparangalan ng Diyos at tunay na magalak ang Diyos sa buhay natin. Isa na rin po tayo sa kabilang sa kinasusuklaman ng Panginoon. Dapat makita natin ito mga kapatid. Dapat itong pangyayaring ito sa buhay natin ay magbigay ng daan ng pagbabago sa ating puso at kaisipan na umalampasan natin to ay maging outcome ng panunumbalik sa Diyos. Maging outcome ng patuloy na iba yung zealousness and earnestness to serve the living God.
mabalik yung dating alab ng pagmamahal natin sa Kanya, paglilingkod, yung dedication natin and commitment that we can really offer our lives to the Lord. Hindi na tayo matakot mag-commit sa Kanya, hindi na tayo takot ibigay yung buhay natin sa Kanya because siya talaga yung dapat nating pagkukulan ng pansin. Ngayong tanghaling ito, inaanyahan pang bawat isang mga kapatid na manalangin po tayo. Search po natin ating sarili. Napakaganda sa panahon ito, it's time to meditate upon the goodness of God. Examine our lives. If we still living in the grace of God, nabubuhay pa ba tayo ayon sa panukala ng Diyos? Ayon sa grasya na ibigay ng Diyos sa atin o kayo'y malayo na? Makatok siya sapagkat nais niyang pumasok, nais niyang pagharian tayo. Kapatid, hindi po malayo ang Diyos sa inyong kinaroonan. Kumakatok siya sa pinto ng puso mo. Ibig na Lord sabihin sa iyo, anak, panahon na para papasukin mo ako. Paghariin mo ako sa iyong buhay. Panahon na upang aminin mo na apart from Him, from Jesus, we can do nothing. Napakahalagang makita natin ito mga kapatid. At maging daan ang pangyayaring ito na isang pagbabago. Hindi lang sa mundo, kundi higit na pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Bilang tunay na paghahanda that we are prepared for the coming of the Lord. Pwede ba tayong manalangin mga kapatid? Pwede ba tayong ihambol ang ating sarili sa Panginoon? Aminin natin yung ating mga pagkakasalan na gawa sa Diyos, pagkukulang. Aminin natin na talagang hinahanap natin ang Panginoon. Aminin natin na marami tayong mga pagkukulang sa Diyos at hindi naging kalugod-lugod yung buhay natin for the past. Pero amin din natin na kailangan natin na gawin yung pinagagawa ng Diyos sa atin at ibalik natin yung ating commitment. Maging totoo siyang Panginoon, hindi lamang tagapagligtas sa ating buhay. Pwede mo tayong manalangin? Tayo po'y pumikit. Dakilang Diyos, tunay nga na sa tanghaling ito, hiningi po namin na sa iyong mga salita, Panginoon, ay maging handa kami sa iyong pagbabalik sapagkat natin ka sa oras na di namin naasahan. Lord, patawarin mo kami sapagkat hindi na po kami gaya ng dati na ang buhay namin ay inilalaan namin sa iyo at ang aming pag-asa at security ay sa iyo lamang, Panginoon. Minsan bumabalik kami sa mundo na kung saan doon namin nilalagak ang aming mga seguridad, ang aming security, ang aming pangarap, ambisyon, ang aming puso ay doon na po namin na ilalagay sa mundo at hindi na po doon sa iyong kaharian, hindi na po sa iyo, Panginoon, bilang aming Diyos. Panginoon, sa mga oras ito, hiningi po namin na patawarin mo kami at linisin sa aming mga pagkukulang. Nakita mo ang aming puso kung paano kami nanlamig sa iyo, kung paano namin inalis yung aming pagmamahal sa iyo, Lord, at inipat namin sa mga bagay sa libutan ito. Naging busy kami sa maraming bagay at iniwan namin, Lord, ang aming buhay na nagbigay ng pagbabago at nagdulot ng kaligtasan sa amin. Ito yung nakilala ka namin at nang tagapin ka namin bilang Panginoon, tagapagligtas ng aming buhay. Panginoon, sa mga oras na ito, ibig po namin ilinyo mo ang aming puso. Inaamin namin, Panginoon, na apart from you, we can do nothing. Lord, ibalik mo sa amin yung pag-ibig, Panginoon. Inaamin namin napakalalim ng binagsakan namin. Hindi na kami tulad ng dati, Panginoon. Ibalik mo, Panginoon, sa amin yung alab ng aming pagmamahal sa iyo. Yung aming excitement, Panginoon, yung aming blessed hope na ang hinihintay namin ay ang makapiling ka namin sa totoong buhay na inilaan mo sa amin. At Lord, bigyan mo kami, Panginoon, ng grasya na muli kang paglingkuran at malalim na pagkatalaga ng aming buhay na handa naming ibigay ang aming buhay para sa iyo, Diyos.
Lord, sa tanghaling ito, salamat sa grasya na ibigay mo sa amin upang kami makarinig ng iyong salita. At simula sa oras na ito, Panginoon, hayaan mo ay talaga namin ang aming sarili sa iyo. From this day, Lord God, alam po namin may malaking pagbabagong magaganap sa aming buhay. Salamat po, pinupuri ka namin at niyadakila sa iyong kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon at magandang tanghali po at ako po ay nagpapasalamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig. At dalangin po namin na magpatuloy po tayo, sama-sama tayo magpalakasan sa magitan ng salita ng Panginoon. God bless you and may the Lord bless you more.